Another day, another opportunity. For today's video, ang pag-uusapan natin ay yung experience ko kung paano i-handle ang isang customer sa pagbabayan sale. Hindi nakakaalam, ay ako po ay halos 12 years nang nagbabayan sale ng sasakyan, motor. Sa mga gusto dyang magbayan sale, i-try nyo rin, magandang sideline siya. Hindi ko may papayo sa inyo na mag-resign na kayo sa trabaho nyo dahil mag full time kayo as buy and sell, dahil ang pagbabay and sell ay hindi siya permanent. Minsan may walang kita, minsan meron. Itong may share ko sa inyo ay tungkol sa paano may handle ang customer mo sa pagbabay and sell. Halimbawa ay meron kang customer na gustong tumingin sa sasakyan mo. Pagka-kasap mo na siya, huwag mo na kaagad na makipag-talakayan sa ibebenta mo. Unang-una ay kilalanin mo muna siya, and then you look for something in common. Halimbawa ay parehas kayo na taga Mindanao, taga Bukidnon, taga Bicol, or may kakilala ka na parang common friends. Para from there, makukuha mo yung tiwala niya. Kasi kaibigan ng kaibigan ko yan, kaya may tiwala ako dito. Tapos from there, nakabuo ka na ng tiwala, o parang may something in common na kayo na hindi mo siya lulukuhin. Kasi unang-una, iisipin niya yan na baka niluloko mo lang siya, baka binebenta mo, may problema. So pag may something in common kayo, palagay na ang loob niya. So ang pag-uusapan nyo, ang presyo na lang. So sa presyo naman, so dapat pagbibigyan mo siya. Halimbawa may nakita siyang problema sa unit mo, sa sasakyan mo, sa kotse mo. So i-handle mo siya ng maayos. So kung gusto mo share, ating papagawa muna bago ko ibigay sa iyo, para wala kang iisipin. O kaya sir, gusto mo naman ay ibawas na lang natin sa presyo para ikaw na magpagawa. Depende sa iyo kung anong gusto mo. So i-handle mo lang siya ng maayos. Dapat siya yung masusunod. Hindi naman sa masusunod na presyo na wala ka nakikitain. Kaya nga nagninegosyo ka para kumita ka. So dapat ganun ang i-handle mo hanggang sa magkasundo kayo sa presyo. Tapos gagawa na kayo ng kasunduan na dapat maayos yung sasakyan na nailabas niya. Dapat worry free siya. Tsaka yun naman, pwede mo namang ibalik ang sasakyan pagka yan ay ang problema ay documentation or mga papeles. Pero kung sa makina, ay pag-uusapan nyo na. Kung halimbawa hindi niya nagustuhan at nasira nung nasa biyahe siya, pwede namang ibalik at pag-uusapan nyo na lang kung paano ang settlement ninyo. Pwede namang ibalik yun. Pag-uusapan naman yun kasi bilang nagninegosyo, dapat satisfied yung customer mo. Hindi lang sa unang pagbenta mo ay kumita ka na. Dapat makapag-recommend siya sa iba na maayos yung serbisyo mo, maayos yung produkto mo. So yun lang, another day, another opportunity, mga bye.